bad news, isosoli natin yung H2. Ang good news naman, tapos na yung ating ready repay. Sige ma'am, okay yan. Kano ba? 153 lang? Madami pa palang naman to eh. Hindi ko pa testing eh. Sana may baterya pa. Alam mo yung from H2 yung dinadrive mo, tapos sumampa ka ng Z1, ang pakiramdam para kang naka-enduro bike. Sa tingin ko hindi pa ready ito para sa motor show kasi masyado pang mababaw yung mga piyesang nilagay natin. May shape pa rin siya. Stay with me. May sipon ako ngayon. Iba yung boses ko. Mukha akong Smurf. Let's go, H2. Madaming tao ngayon ah. Ang saya talaga pagka may pasok ano. Limang araw din akong nilagnat. Ngayon pa lang ako naka-recover. Kaso parang lindol, may aftershock. Iba yung boses ko. Yung tigas ng clutch, naninibago ako. Ito yung sinasabi ko, pagka dito ka pupunta, mag-U-turn ka talaga. So pag mahaba yung sakyan mo, sasakupin mo yung buong linya. Nakakalungkot man, pero kailangan na nating isauli itong motor dahil namimiss na siya ng may-ari. Ang may-ari nga pala nito is yung may-ari ng Moto King at yung KWL Moto Parts na si Lico. Sa mga dati ko pang tagapanood dito sa YouTube channel natin, kilala nila yon si Lee. Kung maalala nila, yung kaibigan ni Lee, siya yung nagpahiram sa akin ng R1 nung bago-bago pa akong naging vlogger. Pinatakbo ko nga ng mabilis yun eh. Ito sa pakiramdam ko, yung sign na medyo gumagaling ka na kapag pinagpapawisan ka na. Kasi nung time na lalagnat talaga ako, giniginaw ako no. Kahit ang init sa bahay, nagkukumot pa rin ako. Ngayon kahit mahangin na, pinagpapawisan pa rin ako. Ganun pala talaga ano, pagka sobrang solid yung lagnat mo, para kang babawian ng buhay. Dito sa vlog natin, ang bad news, isosoli natin yung H2. Ang good news naman, tapos na yung ating ready repay sa pagsisetup upang maging Thai concept. Alam ko maraming may ayaw sa Thai concept kasi nga naman, di ba, manipis yung gulong, mababa, hindi nila trip pang daily. Marami kasing mga concept sa motor eh. Merong street GP yata yung tawag doon. Pagdating sa Thai concept naman, tatlo din yung category. So doon tayo sa street bike category. Pag sinabing street bike daw, street legal yung motor pero ready to race. Kasi yung Thai concept, pang drag race talaga yun. Kaya mababa yung motor, manipis yung gulong, magaan. Para pag drag racing, mabilis yung rangkada. Sige ma'am, okay na yan. Kano ba?
153 lang. Madami pa palang laman to eh. Kung tatanungin nyo naman ako bakit pina-Thai concept ko yung Raider ko, kasi yung mga pyesa ng TRC pang Thai concept puro mga lighten, like yung swing arm plus 2 plus 3 pa. Tsaka bagay sa Thai concept yung mga parts nila, like yung caliper, yung side mirror, yung shock. Sa ngayon hindi pa ganun karami yung pyesa na available sa TRC. Kaya yung mga pinagsasalpak namin sa Raider na wala sa TRC, naghanap muna ako ng ibang brand. Kaya dito naman ako dumaan kasi pati flex tayo Mabuti naman dry run pa lang ng cashless tollgate ngayon. Kaya pwede pa tayong pumasok sa cash lane. Hindi naman kasi sa akin motor to, so hindi ko mapa-installan ng RFID. Mamaya papakita ko sa inyo itsura ng Raider natin. Tapos after nun, test drive natin. Ito yung tulay na sira daw yung isang poste nito sa baba. Nire-rehabilitate pa nila ngayon, kaya bawal muna yung mga mabibigat na sasakyan. Grabe, nabingi ako. Tapos hindi pantay yung tunog, nasa kanan lang. Ayan cash lane Mukhang magtatagal ako sa cash lane kasi yung pera nasa belt bag ko Mukhang magtatagal ako dito. Tapos yung pera nandito. Thank you. Buti na lang, pinalinis ko muna tong H2 bago ko hinatid ngayon. Mahatid natin siyang malinis. Hindi nakakaya sa may-ari, kahit pa kaibigan natin. At saka hindi umulan, buti na lang, di ba? Ayun, sa wakas, makakapag-vlog ulit tayo ng naka-Z1. Nagtagal din sa akin tong H2 ng mga 2 linggo. Sana may start pa yung aking Z1 kasi 2 linggo hindi umandar. Sana hindi pa loobat. Dati, nalalayuan ako sa Luisita pag pupunta ako dito Pero dahil ilang beses na rin ako pabalik-balik dito, sanay na rin ako. Siguro from our house hanggang dito mga 30 minutes din yung biyahe ko. Mga 1 oras kung sa local road. Nakarimap yung jeep Dami rin nagtatanong kung kailan ba yung ride sa monastery natin. Sunod-sunod po kasi yung ulan Tsaka itatapat natin siya ng Sunday. Marami nagre-request Sunday daw Para marami daw makasama, pinaka the best is Sunday. Madali naman mag-set ng ride, ang iniisip ko lang yung venue. So syempre pagdating natin ng Monasterio de Tarlac, hindi naman tayo pwedeng magsagawa ng event doon. Kasi sagradong lugar yun di ba? Doon tayo nagdadasal, nagpapasalamat at humihingi ng kapatawaran. So hindi tayo pwedeng mag-ingay doon. Yun lang, medyo nahiya ako sa mga possible na sasama dahil parang ang boring naman kung magra-ride lang doon then afterward uwi na Hindi ako event organizer kasi wala naman din akong kinausap na organizer. Yung sponsor nga, hindi ako humihingi ng sponsor. Basta kung mamimigay man ako galing sa bulsa ko. Marami naman akong helmet sa shop, siguro naman kahit 3 pwede na mamigay tayo. Tapos yung mga consolation prize, yung maliliit na items lang. Masarap kasi mag-ride papuntang monasteryo di ba? Ang daming yun. Ano ba yung prutas yung rambutan? Bukas pa pala yung Moto King ayun yung shop nyo.
Tapos ito yung KWL, kay Lian. So okay lang naman kahit isara niya yung Moto King dahil nandito pa rin naman yung nauna niyang shop, mas malaki. Kaya atid natin ito sa bahay niya mismo. Kung saan din natin kinuha to nun. So doon natin iniwan yung Z1 natin. Problema pagka hindi na-start yung Z1, ano kayang gagawin ko? Nakuha nang nawakwak yung selas ko sa motor na to. Nakakasunog ng sapatos yung tambucho niya. Doon sa elbow, walang cover. Bibili na naman tayo ng riding gear nito. Mukhang next target na naman na mako-content is finding riding gear again. So susunod yung papatahi ko kaagad para hindi nawawakok ng ganito. Nakakahiya pag kami nakakakita. Nag-goodbye yung selas. Eto na yung Camellia. Wala nang nagbabantay. Op 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 op. Di malaman kung kakanan o dediretso. Op op op. Oh, hindi pwedeng rider ko dito. Kahit doon sa amin, nahihirapan ako eh. Ang daming hams eh. Binilang ko yung mga hams sa amin, balikan 10. Oh, meron pang landingan ng helicopter doon. Alam na alam, di nagagamit oh. Hindi ko pa testing eh. Sana may baterya pa. Kailangan malinis ka agad ito. Buti nakatarapal yung motor no. Maninibago ako nito. Yun. May kuryente naman. Start. Uy. Okay. It's nice to be back. Ang weird tuloy ng feeling. Parang kang taas. Alam mo yung from H2 yung dinadrive mo. Tapos sumampa ka ng Z1. Ang pakiramdam parang kang naka-enduro bike. Feeling ko yung manibela pa ganun. Para akong naka-Ducati motard. Iba talaga pagka brand new yung unit. Kahit magtagal eh, okay pa rin. Sa ngayon ang odometer ng ating Z1000R is nasa 7,200 kilometers pa lang. Pero balak ko nang palitan yung harap likod niyang gulong kasi madulas yung stock nito eh. Balitaan ko nga pala kayo sa incoming event natin. So babalik tayo sa Negros Occidental ulit para makijoin dun sa sinagawang loop doon. So kasama natin ang Chili Helmet PH. At hanggang ngayon hindi ko alam kung anong motor dadalhin ko doon no? Siguro kung nakapagpalit na ako ng gulong ni Z1, baka Z1 yung dalhin ko. Baka magka-problema ako sa pagpapakarga sa Z2 eh. Lakas sa gas nun. Mukhang ito na yung expressway. May nakita na akong enforcer. Ayan pa oh. Ito na. Yung pa namang card dito hindi ko nadala. Buti naman yung ibang tollgate nakalabas kagad yung ticket ano. Ang haba ng biyahe ko. Tsaka ang init. Uy, GS. Yan, ganyan ang gusto kong kulay oh. Mali nga ako eh. Pinalip ko pa yung Ranger ko. Ang hirap tuloy sakyan ng motor. Pakita ko yung mga speed gun dito no. Ayun sila magkabila ano. Ito yung isa. Order muna ako ng inumin dito. Kasi sinisipon pa ako eh. Kailangan laging hydrated eh no. Nakalimutan ko magdala ng Hypro kasi kagabi lang dineliver yung stocks ko, 50 piraso. Mamaya daanan natin sa shop, pakita ko sa inyo. Refresh. Tagal din akong dinabalik dito ah. Mukhang pinalaki pa nila yung logo ng Sea Oil oh. Laki ah. Ang ganda talaga ng kulay ng ZN ah. Maganda yung pagkaka-green niya eh. Sinamahan pa ng black. Nako, nalukot. Nalukot yung ticket. Hindi maririd ng machine nila to. After kong uminom, pahinga ako saglit. Kahit nakaupo ka lang sa motor, kapag mainit na ganyan, nakaka-ubos ng lakas. Ayaw mag redline sa 6 gear.
Nakakabitin. Dahil nasa mood ako mag-ride ngayon, tagal-tagal ko rin di ginagamit yung Z1000. Pasok tayo ng Dawo. Ang gusto ko sa Z1, ang lambot ng cambio. Pag nag-clutch ka na, pasok ka agad yung gear. Wala yung gloves kong isa eh. May bulsa yun eh. Ito pala yung sensor oh. May ilaw. Tapos nakikita nyo yung poste na yan. Alam ko yan yung basihan nila kapag magka class 2 yung vehicle. Pag lumagpas dyan, class 2 na. Diba may guhit siya, you know. Diba? Yan yung base line. Ay, yun, narid. Narid yung RFID. Sa 2 linggong nasa akin yung H2 dahil hindi naman siya pwedeng pang daily, no? Doon mo may isip na ang dami pong pwedeng bilhin sa presyo ng H2 kasi alam ko binili yan nearly 1.3 eh. So yung Z1 kasi 700 lang yung brand new nito. Yung second hand nito mga nasa 550. Marami ka pang sukli sa 1.3 million. So nagmamadali ako umuwi niyan eh kasi ipapakita ko yung Raider ngayon eh. Ayaw kong pabuti ng gabi eh. Pero yung build namin na yun, hindi pa siya 100%. Kumbaga gusto ko lang tumayo yung motor na magmukhang Hilux. Bigay lang ako ng budget na worth 35k to 40k ganoon. And okay na yun. Hindi naman tayo sasabak sa show eh. Marami pa tayong kakaining bigas pagka sumali tayo sa show. Maraming mayayaman na sumasali ng show. Hindi tayo makakasabay sa kanila. Yung mga iba pa eh, may-ari ng tindahan. Logi tayo dyan. Dadaan muna pala tayo sa shop para ipakita ko sa inyo yung Hypro. Ito yung sample ng Hypro. So nagbigay sila ng 50 bottles and 4 na flavor. Ito yung Vigor Red. So dapat nagdala ko kanina kaso hindi pa inatid ni Rom eh. Lobat yung Wigo namin eh. Daling ko sa bahay ito. Tikman natin. Kung kailan pa uwi na ako, doon ako nagdala ng Hypro. Alright guys, napakita ko na sa inyo yung motor. At hindi pa to 100% tapos na. Kung makikita niyo yung mga bolts niya, puro mga stock pa yan. Yung mga napalitan lang is itong sa shifter natin, front disc natin, front axle, at sa caliper. Pagdating sa side stand, hindi ko pa nabilan eh. So pinutol ko muna yung stock. Gustong gusto ko kasi siyang nakikitang naka-side stand para kitang-kita kung gaano siya kababa. Dito sa motor mukhang malinis lang talaga kaya parang ang ganda eh, no? Sa tingin ko hindi pa ready ito para sa motor show kasi masyado pang mababaw yung mga piyesang nilagay natin. Sa mata ng mga nagmo-motor show, marami pang kulang to. Tapos lalo na, stock pa yung kanyang pintura, pati yung mga sticker. Ito naman yung itsura natin pagka nakaupo sa motor. Yan o, ganyan siya kababa. Ang sarap niyang sakyan ngayon kasi kung dati abot na natin, mas lalo na ngayon. Stock lang yung upuan natin so ang sarap siya sa puwet, no? May foam pa rin siya. Pero maganda yung pagkakatabas kasi may kanto. May shape pa rin siya. Sabi kasi ng TRC, maglalabas din sila ng brand nila na upuan. So hindi muna ako bumili ng ibang brand. Shoutout nga pala sa nag-build ng motor natin. One day lang nila ginawa sa High Speed Mexico at lalong-lalo na kay Sir Lawrence Baluyot. Maraming salamat sa kanila at natapos ng mabilis yung ating motor. Kaya ngayon, na-vlog na natin siya. At least maganda na yung tindig ng motor natin. Pasamantala, dito muna natin tatapusin ang ating vlog guys. Paki-comment lang po kung anong masasabi ninyo dito sa ating street bike build. At sa next vlog, ira-ride po natin ito. See you next vlog. Read for Speed.